as Japan. Kala ko talaga 1 oras lang ang flight papuntang Japan. 5 oras din pala. And day 1, at nandito na nga kami sa Narita, Japan. As soon as makalabas kami ng eroplano, boom, lamig, pack shit. Pokemon vending machine? Isa lang talaga yan sa mga signs na nandito na talaga ako sa bansang Japan. Then sinundo kami ng aming private coaster papunta sa aming Airbnb. And ngayon ko lang din nalaman na dito pala nagstay yung mga kasama ni Kong TV. Meron nga sticker mismo doon sa loob ng bahay. Pero syempre kapag pagkain, hindi natin kailangan palampasin yan. So yun, naghanap na nga kami ng malapit na makakainan. And sakto may nagtitinda ng Japanese street food sa labas lang ng tinitirhan namin. Tinikman ko yung kanilang Japanese calamares. Wala, lasang calamares din lang. Pero some of the foods ay kinain na lang namin sa bahay kasi nga bawal kumain sa labas. Di kasi katulad dito sa atin sa Pinas yung basta ka na lang kakain sa labas. Pero solid yung kanilang mga skewers dito, ang sarap. Lalo na yung mga fruits nila, oh my god, super fresh. Tapos tinikman ko din yung kanilang chicken karaage. My god, it's super crispy and super tender. Pero syempre hindi pa nakontento ang inyong kuya. Kaya teto, dumayo pa uli kami sa labas para lang mag-takoyaki. Masasabi ko bang authentic na Japanese takoyaki to? Siguro naman kasi nasa bansang Japan naman ako. Kasi guys, iba talaga ang feeling kapag kakain ka ng takoyaki sa Japan. Tsaka na-amaze lang talaga ako sa mga gumagawa ng takoyaki. Di ko lang alam, super satisfying kasi talaga panoorin eh. At nung tinikman na nga namin yung takoyaki, masasabi kong babalik ulit ako dito. And after that eating marathon, natulog muna kami at nag-recharge. Kasi sa day 2 pupunta kami sa Ginza. Pero before kami pumunta doon sa may temple sa Ginza, naghanap muna kami ng place for lunch. Syempre, we're on a tight budget kaya naghanap kami ng murang makakainan and sakto may nakita kaming Yoshinoya. It's like parang fast food din siya kasi affordable and sobrang sarap pa ng mga food dito. Kung gusto nyo makita yung review ko nito, makikita nyo yung review ko nito sa TikTok and makikita nyo yung link sa description down below. Pero ang masasabi ko lang talaga is super nice ng kanilang mga foods kasi for a price of less than 1,000 yen, meron ka ng ganitong kadaming set meals. Nakakatuwa lang kasi generous yung mga beef slices. Napakalambot and there's the certain amount of umami na hinahanap-hanap ko talaga. Pati dun sa chicken karaage nila, may certain amount of saltiness na hinahanap ko sa fried chicken and gano'n na din sa umami flavor nito. Saan kaya merong ganito sa atin sa Pilipinas? Comment nyo nga. And so yun, after namin kumain ng lunch sa Yoshinoya, may pinuntahan lang kaming templo pero hindi na ako nakapag-video kasi nga bawal mag-video doon. After nun, tinamaan na naman ako ng matinding gutom kaya bumili na lang uli kami ng mga foods na nakita namin sa tabi-tabi. Napabili na nga ako nitong potato croquettes at nitong parang egg custard yata yon. And easily one of my favorite street foods here in Japan. Sobrang cheesy, sobrang sarap. Well, after na yung street foods marathon, dumiretso na ulit kami sa aming bahay kasi kailangan na namin magpahinga. Pero nag-coffee break lang talaga kami dito sa vending machine sa may labas lang ng bahay namin. Then natulog na kasi it's day 3. Saan kami papunta? Syempre sa Mount Fuji. Medyo mahaba-haba yung nilakad at pinila namin pero worth it naman kapag nakasakay na kayo sa cable car. Grabe talaga, dati sa ref magnet lang namin nakikita yung Mount Fuji. Ngayon kaharap na namin! Bukod sa Mount Fuji, pagkain talaga yung habol ko dito. Tapos nakita ko tong curry bread at saka yung bacon wrap. So hindi na ako nagpahulit, talagang kinuha ko na lahat. Typical Japanese curry pero nasa loob siya ng bread. Solid din yung bacon wrap, grabe sarap. Pero nag-try din kami na yung mochi pero hindi ko talaga siya nagustuhan. I mean, gusto siya ng mga pinsan ko pero hindi ko talaga siya nagustuhan. And saan ka nakakita 2 degrees outside nag-a-ice cream? Sino yon? Ako. So pababa na kami ng Mount Fuji sakay ulit sa cable car. Kasi kailangan namin maghanap ng makakainan dahil gutom na naman kami. So a few steps away, nakita namin tong isang Japanese restaurant na nagsaserve ng authentic Japanese food.
Pagpasok namin dito, napakatahimik talaga ng food place. Kami lang talaga yung maingay. Once na na-secured na namin yung mga seats namin, kinuha na namin yung menu kasi it's time for ordering. Actually, wala talaga ako naiintindihan dun sa menu. Sa picture lang talaga ako bumabase. So ayun, dumating na yung mga orders namin. And mas nauna pang dumating yung aking side dish na kimchi. Anong lasa? Typical kimchi. Bale, ang in-order ko is yung ebi furai at saka yung eel. Medyo nainggit nga lang ako sa kapatid ko kasi yung kinuha niya is yung curry tonkatsu. And anything naman na fried foods ay paborito ko yan. Whether it's pork, chicken, or beef. And ngayon ko lang nalaman na iba pala ang luto ng ebi furai at saka tempura. Pero okay lang, nag-enjoy pa din naman ako kahit ganun ang luto. Masarap siya, masarap. Solid din yung kanilang eel. Napakalambot, napakasarap. Kaya lang ingat-ingat nga lang sa pagkain dahil nga puro tinik siya. Pero okay naman, solid naman lahat. Pero that's just me, umiinom ng tubig. Pero mamaya pauwi na din. Kasi ang pupuntahan bukas sa day 4 ay Disneyland. Pero hindi siya Disneyland, Disney siya. Di ko lang alam talaga, there's something magical about Disney. It feels like I'm a kid again. Naalala ko lang noong 2017 nagpunta kami ng Hong Kong Disneyland and it feels like the same. So ayun, konting lakad-lakad lang. Nakita sa personal si Mickey Mouse at yung mga friends niya. Tsaka sayang din naman kung hindi kami sasakay ng rides, 'di ba? Eto nga't napamura ako sa Journey to the Center of the Earth. Utang ina mo! Grabe, lutong naman nun. Parang yung kidlat lang. So, bale ito lang yung nahanapan namin food stall. Di kasi ako nakakain ng hotdog kaya sila na lang yung kumain. Nag-enjoy naman sila. Nag-enjoy din naman ako. One of a kind experience talaga na makapunta ka sa Disneyland at Disney Sea. And so, yun nga, natapos na ang aming Disney Sea tour. Nakabalik na din kami sa aming bahay and all I want is a hot noodle soup. Iba talaga ang feeling kapag nakakain ka ng noodles sa Japan. It feels familiar. So ito yung naging free time namin. First time namin magko-commute sa Japan using a subway kasi papunta kami ng Shinjuku. Tama ba? Oo, kasi papunta kami ng parang ukay-ukay dito Pero after the train station, medyo malayo lang talaga yung mga nilakad namin. Ilang eskinita din ang mga dinaanan namin. Pero nakarating din kami sa mga ukay-ukay dito. Pero alam nyo naman, pagkain lang talaga yung habol ko. And so, pinuntahan na nga namin itong Ichiran Ramen. Though marami nagsasabi na overrated daw itong ramen shop na ito. Pero para sa akin, hindi naman kasi sikat lang talaga siya. Tsaka kung gusto nyo makita yung review ko nito, ipopost ko na lang yung link sa description box below. Pero one of a kind experience talaga ang makapunta sa Ichiran Ramen. Dati sa mga food vloggers ko lang to nakikita. Ngayon, isa na din akong food vlogger. Tapos na-review ko pa tong Ichiran Ramen. So, nag-set talaga ako ng high expectations dito. And hindi naman ako nabigo sa aking expectations. Talaga naman masarap ang Ichiran Ramen. Yung noodles nila firm. Yung broth, napaka-rich, napaka-creamy, napakasarap. Yung eggs nila, perfect runny yolk. Solid talaga. Pero bago tayo magpunta sa day 6, takoyaki break muna. Kumuha kami ng 4 na box tapos tinry namin lahat ng flavors. Hehe, yun lang naman. Tapos ito nga, nandito na kami sa Shibuya. Bago kami pumunta ng Shibuya Crossing, nagpunta muna kami kay Hachiko. If you don't know the full story, i-search nyo na lang sa internet. So, nandito na nga kami sa Shibuya Crossing. And I gotta tell you honestly, mas magandang tumawid dito kapag gabi. Tapos after nun, nag-crave talaga kami sa Omu Rice. Tapos may nakitaan kaming isang building na nagsuserve ng Omu Rice. Medyo sketchy nga lang yung building pero once na nakarating ka na sa 6th floor, yes, nasa 6th floor siya. May isa ditong specific na restaurant na nagsuserve lang ng Omu Rice. Pero kung gusto nyo makita yung full review nito, ipopost ko na lang yung link sa description box below. So yun, samot-saring Omu Rice yung pinag-order namin. Different iteration pero same lang ng concept.
Solid naman yung mga omurice dito. Kaso hindi ko lang maipaliwanag kung bakit parang halos lahat ng kanilang mga itlog ay under-seasoned. Ewan ko lang, pero masarap naman talaga. Kumuha din kami ng desserts. Solid din naman. Solid yung naging experience namin dito sa Tamago to Watashi. And after nun, nag-ikot-ikot na lang kami. Heto nga't nakakita pa ng ice cream. Pero hindi namin nagustuhan yung flavor. Ewan ko bakit medyo weird kasi. Alam mo yun, parang meron kasi siyang kakaibang aftertaste. Pero ewan ko lang. I mean, okay naman yung flavor ng chocolate. Pero pagdating sa vanilla, parang medyo off eh. Ewan ko lang. Pero don't worry, inubos naman namin yung ice cream. Heto nga't pagkatapos namin mag-ice cream, dumiretso na kami sa Don Quixote. Bumili ng mga konting pasalubong para sa mga kaibigan at kamag-anak sa Pinas. And after that, nilubos na lang namin yung mga natitirang oras namin dito sa Japan. And I do hope na sana tayo ay ma-recognize din. And I promise that there will be more videos coming. So, subscribe lang kayo sa aking YouTube channel, hit the notification bell para mas updated kayo sa mga latest reels at latest videos. Ilalagay ko yung mga links ng socials ko sa description box below. So, again, thank you very much for watching this video. Game over!